Magandang araw ho sa inyong lahat, sa lahat ng miyembro ng Kababaihang Rizal, sa aking mga kapwa miyembro ng Knights of Rizal, at sa lahat ng kababaihang narito ngayon. Bilang isang lalaki na miyembro ng Knights, it is an, it is both an honor and a privilege to speak before women whose strength, sacrifice, compassion continue to shape families, communities, and even the nation. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang kababaihan ang ilaw ng tahanan. Pero sa modernong panahon, hindi lang ilaw sila ng tahanan. Ang kababaihan na rin ang ilaw ng lipunan. When we talk about when we talk about like women empowerment, minsan iniisip ng iba na ito ay tungkol lamang sa kakayahang mamuno sa kanilang mga career o pagiging successful sa kanilang mga trabaho. But empowerment begins with something deeper. The ability to care, to nurture, and to lift others up. At gusto kong sabihin ito ng malinaw at ng may paggalang. Hindi nyo kailangan maging ina o hindi kailangan maging ina ng isang babae para magkaroon ng kakayahang magmahal at mag-alaga. Whether may anak man o wala, every woman at some point in her life has nurtured someone. Whether it is a sibling, whether it is a friend, a parent, a student, a partner, a pet, or even a stranger. Ang kakayahang mag-alaga, umunawa at magbigay ng malasakit sa kapwa. That is quite a strength. Yun ang kapangyarihan na meron kayo. Hindi ito kahinaan, hindi rin ito obligasyon. Ito ay regalo sa inyo ng may kapal. It shapes the character of families and the future of our society. Dito natin nakikita ang isa pang uri ng kabayanihan. Ang kabayanihan ng mga kababaihang Pilipino para sa bansa. Kayo ay lumalaban dyan ng napakalayo. Marami sa inyo, dati nandito sa Pilipinas, may mga pangarap, may mga takot, at may mga tanong na kakayanin ba nating mabuhay sa ibang bansa? May mga dating takot sumugal, pero ngayon, mag-isang lumalaban dyan sa France. May mga dating hindi sanay sa gawaing bahay, pero ngayon, kayang gawin ang lahat para sa kanilang mga pamilya. May mga dating hindi marunong magtipid, pero ngayon, natutong mag-ipon. At nabibili na rin ng mga bagay na dati ay pangarap lamang nila. May mga dating araw-araw kasama yung mga pamilya nila, pero ngayon, kayo ay mag-isang lumalaban sa ibang bansa para na rin sa kinabukasan nila. At gusto ko pong itanong sa inyo, lalo na sa mga nanay dito ngayon, noong una ninyong nalaman na kayo ba ay magiging magulang, naisip nyo rin ba na darating ang panahon o araw na iiwan nyo ang inyong mga anak upang sumugal sa ibang bansa? Siyempre lahat naman tayo gustong makasama sila. Nang lumaki, tumanda, magkaroon ng asawa, magkaroon ng girlfriend, o ng suntukan nila. Lahat yun gusto natin na kasama natin sila. Sino rito yung nakaisip na darating yung araw na hindi kayo makakadalo sa kanilang mga graduation? Na may mga recognition days, may mga school programs, at simpleng family celebrations na wala kayo doon. Ilan sa inyo ang nakaranas na ang birthday ng inyong mga anak ay pinagdiwang nyong mag-isa sa ibang bansa habang sila nasa Pilipinas? May mga pagkakataon bang lumabas kayo mag-isa sa isang coffee shop, nagpasama sa inyong mga kaibigan, naglakad na mag-isa sa park, para lang tahimik na magdiwang ng birthday ng inyong mga anak? At kahit malayo kayo sa kanila at sa mga gabing iyon, may dalawang pagpipilian. Lagi kayong may pinagpipilian. Magtrabaho at magpahinga, o magpadala ng pera at kausapin na lang sila sa video call. At kadalasan ginagawa nyo, syempre yung pangalawa. Hindi dahil yun yung mas madali, kundi
dahil mahal nyo sila. Kaya ngayong International Women's Day, gusto ko sanang sabihin sa inyo na you should also celebrate yourselves. Hindi lamang ito kwento ng inyong mga anak, hindi lamang ito kwento ng inyong mga pamilya, paano kayo nakapagpundar ng second floor, paano kayo nakabili ng Fortuner. Kwento nyo rin to. Tandaan ninyo at itatak ninyo to sa mga puso't damdamin nyo. Para sa mga nanay dyan, kung sino man sa inyo dyan yung mga nanay, ang unang araw na ipinanganak ang inyong mga anak, ay yun din ang unang araw na kayo'y naging ganap na mga ina. Hindi lamang sila ang may birthday. Kayo rin. Your child may not remember their first birthday. Wala pa naman silang kinalaman sa mundo. But why is it so special for us to celebrate the first birthday of our child? That is because that's the same day that you became parents to them. But the moment you become a mother, that moment became part of who you are forever. Being a woman, especially being a mother, is not just a role. It is something eternal. And if there's something, or there's one thing that our national hero, Gat Jose Rizal, believe in is this: a nation becomes great when its women are strong, when they are courageous, when they are educated, and when they are respected. Meron pa siyang isang sinabi, ng kabataan ng pag-asa ng bayan. If you guys are the ones that nurtures them, if you guys are the ones that cares for them and fights for them, edi kayo ang pag-asa ng bayan. So today, to all the kababaihang Rizal, to all the women here, and to all the mothers who sacrifice silently for their families, maraming salamat. Salamat sa inyong lakas, salamat sa inyong sakripisyo, salamat sa inyong pagmamahal na hindi nasusukat ng distansya. At bago ko magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang isang bagay na sana ay maalala ninyo sa bawat araw na kayo ay napapagod, nalulungkot, nag-iisa dyan sa ibang bansa. Daan nyo to. Matagal nang sinasabi na ang babae ang ilaw ng tahanan. Isang paalala na minsang isinulat at pinahalagahan ni Gat Jose Rizal. Ngunit sa panahon ngayon, hindi lamang kayo ang ilaw ng tahanan. Kayo na rin ang ilaw ng lipunan. Kayo ang ilaw, haligi, bubong at inspirasyon ng buong bansa. Ang inyong sakripisyo ay maaaring hindi laging nakikita. Ang inyong mga luha ay maaaring walang nakakasaksi dahil lumalabas na lang kayo ng nakangiti. Ngunit ang bawat araw na kayo ay lumalaban para sa inyong mga pamilya, para sa inyong sarili at para sa inyong mga pangarap ay isang uri ng kabayanihan. Kaya ngayon, sa International Women's Day, wag lamang ninyong ipagdiwang ang inyong mga anak at inyong mga pamilya. Ipagdiwang ninyo ang inyong mga sarili. Dahil ang pagiging babae ay lakas. Ang pagiging ina ay walang kapantay. At ang pagmamahal sa isang Pilipinang lumalaban para sa pamilya ay isang kabayanihan na nagbibigay liwanag sa bayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang kababaihan, mabuhay ang Pilipinas.